Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Itong naging forecast at fearless forecast po, no, ni Attorney Romulo Macalintal, ano po, no? Isa pong batikang election lawyer, kung saan po ay sinabi po niyang dead as in dead na po. Ito pong impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Kung ang pagtatakel po nito, mga kabida, ay sa June 2 pa, no? 2025. Okay? Pakinggan muna natin itong naging pahayag po ni Attorney Romulo Macalintal at i-courtesy po natin itong, mga kabida, sa ANC. Narito po. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dinggin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan kasi wala ng panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kanilang Congress sa panahong ito, hindi na po pwedeng i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, yung nakabimbin ng mga kaso, mga nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, ikukonsider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niyan na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwedeng magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Nang ibig sabihin, sa loob ng isang taon, isang impeachment case lamang ang pwedeng isampa sa isang impeachable official. So, ang mangyayari, dapat yung same impeachment lang, pero matatransfer sa new Senate? Ganun. Yes, para hindi mangyaring dalawa. No, kahit na yung same impeachment case ang ibibigay sa bagong Senate, iyon ay ituturing na bagong kaso. Hindi ito ituturing na lumang kaso, kundi ituturing itong bagong kaso as if they were presented for the first time. Kaya ang mangyayari niyan, sa loob ng isang taon, parang lumalabas na dalawang impeachment case ang isinasampa laban kay Ms. Sara Duterte na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Kasi maliwanag din sa rule ng Senado na yung mga bagong senador, they are not bound by the actions and deliberations of the old Senate. Nang ibig sabihin, kung tayo mga bagong senador, hindi tayo gapos ang ating mga kamay para dinggin o gawing mga ginagawa ng dating mga senador. So, yun nga. So, hindi pwede, sir. Kung June 2 ang sisimulan nila, kukulangin ng panahon kasi kailangan mong pasagutin si Sara Duterte. Kailangan niya ng 10 araw. 10 araw ang binibigay ng rules nila. 5 araw naman para sa prosecutor para sagutin yung sagot ni Sara Duterte. Pagkatapos magkakaroon pa siya ng mga deliberations yan. Baka kulangin talaga ng panahon kung sa June 2 sila magsisimula. Ngayon, ang pinakamagandang gawin nila siguro ay tanggapin nila na humingi sila ng permiso sa Pangulong Marcos na magkaroon sila ng special session. Kasi sa special session, bahala na in 23 senators na sila ang mag-decide kung dapat ilang ipagpatuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Pero kung special session, sir, parang hindi ba magmumukhang parang mamadaliin para mahabol na matapos before June 30? Well, talagang yung consequence. No? Well, talagang ganyan. Politika kasi ito, ano ha? At saka, siyempre, hinihintay din naman ng taong bayan ano ba mangyayari. Kasi sayang naman yung ginawa ng House of Representatives, ano ha? Na kung on basis of technicalities, ay hindi matutuloy itong impeachment case na ito ni Ms. Sara Duterte. Ang sinasabi naman ng iba, na kasi daw ang impeachment court ay para ding regular court na pag nagpalit ng judges o nagpalit ng justices, ay tuloy lamang ang kaso. Pero magkaiba po kasi yung impeachment court at saka regular court. Ang regular courts, sila ay may panuntunan sila doon sa tinatawag na rules of court. Sila ay sumusunod sa rules of court. Dito sa impeachment case na ito, ang Senado may sariling rules.
hindi pwedeng gamitin yung rules of court dahil sa may sariling rules ang Senado. Kung walang sariling rules ang Senado, pwede na gamitin lang ang rules of court in suppletory character na pwede sila maging basehan nila yung rules of court. Pero dito, may sariling rules ang Senado na sinasabi mismo na talagang pag natapos ang Congress mo sa panahong ito, tapos na yon. Tapos na rin ang lahat ng mga nakabimbin mong mga kaso, mga proceedings na tinatawag. Maliwanag na sinasabi kasi ng Section 123 ng Senate Rule 44, all matters and proceedings pending in the present Senate shall be deemed terminated upon the creation of the new Senate. Maliwanag na maliwanag yun. So talagang it's now or never. Dapat before June 30 talagang matapos and mag-special session. Yes, oo. Para itong panahong ito, at least meron pa silang February, March, April, mga 4 months pa. At palagi ko naman sa loob ng 4 na buwan, ay baka matapos nila yan. Ayun po. So, meaning, kailangan pong madaliin po ng mga senador po itong impeachment. Kailangan po, during the break, magkaroon na po sila ng special session, para maumpisahan po itong impeachment po laban po kay Vice President Sara, kung ito po ay gagawin pa sa June, pagbalik ko nila, sa kanilang break, wala na po, kinukonsidera po ito ni Attorney Makalintal po mga kabida na dead as in dead na po dahil sa kakulangan po ng panahon, So anong magiging implication po dito mga kabida, kung sakali hong hindi ho matuloy at hindi hong matapos po itong impeachment case po, laban po kay VP Sara, in the advent ho doon sa kanilang pagtatapos bilang 19 Congress, sa June 30. Malinaw yung sinabi po ni Attorney Makalintal na hindi ho pwedeng dadalhin at i-continue po ng next Congress or next Senate ito pong naumpisahan na po ng 19 Congress or 19 Senate po mga kabida, good as deemed dismissed na po ito pong case na ito, itong impeachment case na ito, pag hindi po ito matatapos po mga kabida bago ho mag June 30, 2025. Okay? Now, ang tanong po ngayon dito, very challenging question, isasakripisyo po ba ng mga senador? Lalong-lalo na po yung mga re-electionist senators na babalik po sila sa Senate during the break para ho umpisahan po itong impeachment trial po mga kabida, Napakalaking challenge yan, para doon ho sa mga re-electionist senators. Kasi ho, yung 4 months break po, napakalaking bagay na yun, para po sa kanila na mangangampanya mga kabida sa buong Pilipinas. Hindi lang po iisang sulok po ng bansa yung kanila hong pupuntahan, buong Pilipinas yan. Okay? So, meron pa ba kaya silang panahon para bumalik doon sa Senate, Unang-una po, naka-break na po yun sila, Adjourn na po yung kanilang session. Okay? Although, pwede ho dang tumawag itong presidente po natin ng special session po mga kabida, para lang po dito sa impeachment trial, Pero magdedepende pa rin daw yan sa mga desisyon po o sa desisyon po ng bawat senador, Kasi ho, ang sabi po ni Pangulong Marcos, natatandaan ko yung kanya hong sinabi na pwede ho siyang tumawag po ng special session, pero magdedepende pa rin yan sa request mula sa Senate, Kung hindi ho magre-request po ang Senate po mga kabida for a special session, hindi kailangan po na magtatawag po itong si PBBM po ng special session. Okay? Magdedepende pa rin kung gustuhin po ng mga senador na bumalik dyan ho sa Senate in order to start the impeachment trial, Ang problema po ngayon mga kabida, sinisisi po ng mga congressmen ito pong mga senador kasi ho, mabagal ho daw, hindi inaksyonan kaagad. Kung tutuusin po mga kabida, mas mabagal yung mga congressmen po natin, yung mga lawmakers po natin sa lower house. Bakit? Kasi inupuan nila ng halos 2 buwan yung complaints. Diba? Halos 2 buwan.
inupuan po nila, hindi ho nila pinoses mga kabida. Kung tutusin yung 2 months, napakalaking panahon na po yun, ano? Pero hindi ho nila ginawa. Sa halip po ay nirush po nila yung impeachment complaints, yung articles of impeachment po ay isinampa po nila during the last day of the Senate session. So sino yung Superman na pwedeng gagawan yan? Diba? Last day, during the last day of session, doon pa nila isinampa yung complaints, yung articles of impeachment, ano? Diba? Tama lang yung sinabi po ni ni Senate President Cheese na parang minamadali ng mga kongresista po itong Senado, ano? Kung tutuusin po, sila yung may kasalanan po, mga kabida, hindi ho ang Senate. Okay? Ang Senate po ay ginagawa lang po nila yung kanilang karapatan na mag-adjourn, ano? Actually, hindi karapatan yun eh. Utos po ng saligang batas yun, ano? Okay? At kailangan po nilang pumunta doon sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, lalong-lalo na po itong mga re-electionist senators, ano po, para mangangampanya po. Diba? It's unfair naman po na ang mangangampanya lang po itong mga kongresista po natin at itong mga senador, hindi. Dahil ho, busy-busy po para ho sa impeachment trial, ano? Diba? So, most likely, hindi lang po si Attorney Makalintal po yung nagsasabi po na malabo po yung impeachment trial ngayong 19 Congress po, mga kabida, no? Even former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio po, may sinabi na po na malabo po yung impeachment complaints o impeachment trial during the 19th Congress dahil sa kakulangan po ng panahon at kakulangan po ng time, mga kabida, no? So, good as dead na po itong impeachment trial kasi para po sa akin hindi ako maniniwala po, mga kabida, na isasakripisyo po ng mga senador itong kanilang political career just to give time, chance dito ho sa impeachment trial na minadali po ng House of Representatives, ano po. Diba? So, malabo yun, ano? Malabo yun na babalik pa yung mga senador dyan. Most likely, babalik sila by June pa, no? Pero wala na po, no? Kasi yung proseso po, mga kabida, ito, para po maliwanag po sa inyo, no? Kung sila po ay magdesisyon, itong mga senador po natin, na babalik po sa June 2 at doon po nila itatackle po itong impeachment, itong articles of impeachment po, no? Hindi po sapat yung time for the whole month of June. Kasi ho, unang-una, gaya po ng judicial process po, no? Kapag meron pong asunto, may complaints po, isinampa sa piskal, yung piskal magbibigay po ng 10 days para doon ho sa sinampahan po ng complaints, ano? In order to answer. Okay? So, yun po yung gagawin din ng Senado, no? Bibigyan po nila si Vice President Sara po ng 10 days in order to answer the allegations. Then, after that, yung Senado, bibigyan rin nila ng 5-day ito pong prosecution to counter doon ho sa sagot po ng Vice Presidente, ano? So, ilang araw na yan? 15 days na po, ano? So, ilang araw po yung June? Di ba? 30 days lang po. Okay? And do you think after doon sa 15 days, mag-uumpisa na kaagad itong impeachment trial? Hindi. Marami pa pong mga deliberations yan, ano? Bago ho umpisahan po itong impeachment trial. So, malabo. Kung titingnan natin yung timeline po, mga kabida, it's nearly impossible, ano? Yung timeline po. Ang resulta dyan is most likely kung umpisahan talaga nila, kung pipilitin nila, baka ho magkaroon po ng backlash, ano? Yung Senado, ano? At pangalawa po, baka hindi ho nila matapos. Pag hindi ho nila matapos, ito yung medyo critical, mga kabida, according to the lawyers, ano?
Kasi ho, pag hindi ho nila matapos by the end of 2020, by the end of June 30, 2025, yung kaso na yon is deemed dismissed na po. Pag deemed dismissed na po yung kaso, hindi na ho ito pwedeng tatalakayin di umano during the next Congress o the next Senate. Kasi magkakaroon po ng 1-year ban po dyan, mga kabida. Okay? Hindi po pwede na dalawang impeachment complaints ang tatalakayin during the 1-year period. Diba? Kahit na po hindi dumaan daw doon sa Committee on Justice, yung normal process. Kasi ho, ang ginamit po ng House ay yung pinakamabilis na paraan, ano? Yung pagkala po ng 105 mahigit na pirma, no? Para automatic na po itong aakyat sa Senate, mga kabida. So, yun po yung ginawa po ng House. So, parang nag-umpisa na rin, no? The moment na transmit nila yung anong tawag po dito? Articles of impeachment po sa House o sa Senate, according to the lawyers, nag-umpisa na po yung 1-year ban doon, ano? Okay? So, counting na yon. So, pag hindi ho nila matapos ngayon, yung impeachment trial sa kasalukuyang Senado, hindi na ho pwedeng itatakil yan sa susunod na Senate, mga kabida.